Si Hanhaina ay isang ordinaryong guro sa high school na may hindi pangkaraniwang problema. Tuwing gabi, isang misteryosong sumpa ang nagiging sanhi upang siya ay maging aso. Ang tanging paraan para mabawi ito. Isang halik mula sa parehong tao habang siya ay nasa anyong aso. Ngunit nang aksidenteng makahalik niya si Jin Seo-won, isang kasamahan na takot sa mga aso, nagiging nakakatawa at nakakakilig ang kanyang mga gabing pagbabagong anyo. Magagawa kaya niyang makuha ang kanyang tiwala at ang halik bago tuluyang kontrolin ng sumpa ang kanyang buhay. Nagsisimula ang kwento sa dalagang ito na sobrang saya nang maghanda ang kanyang kasintahan ng isang in-branding birthday party para sa kanya. Inakala ng lahat na magaganap ang isang matamis na halik. Ngunit, sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan at sa inaasahan ng kanyang kasintahan, biglang ipinahid ng babae ang buong cake sa mukha ng kanyang minamahal. Natakot siya at tumakbo palayo sa party na ikinagulat ng lahat. Ang isang magandang kwento ng pag-ibig ay biglang nagkawatak-watak. Ilang taon nang lumipas, ang babae ay naging guro. Nakita niya ang balita na ikinasal na pala ang kanyang dating kasintahan, si Junwoo. Nag-alala ang kanyang mga kaibigan para kay Hina, ngunit sa katunayan, ayos lang siya. Gusto ni Hina na imbitahan ang kanyang grupo ng mga kaibigan na uminom, ngunit lahat sila ay abala sa pakikipag-date sa kanilang mga kasintahan. Kinainisan ni Hina ang makita ang mga estudyanteng magkakarelasyon, ngunit ang mga taong nasasaktan ay laging nais makasakit rin ng iba. Sikat si Hina sa paaralan sa palayaw na kiss splitter. Sa tuwing malapit nang maghalikan ang mga magkasintahan, palaging napapunta siya sa tamang oras at pinipigilan sila. Ngunit hindi niya ito ginagawa ng walang dahilan. Dahil isinilang si Hina sa isang pamilyang may sumpa. Kung may kasapi ng pamilya ang mahahalikan ng isang taong kasalungat ang kasarian, agad siyang magiging aso. Ang parusang ito ay tatagal ng 6 na oras at mauulit gabi-gabi. Ang sumpa ay matatanggal lamang kapag nagpatuloy sila sa paghahalikan sa taong nahalikan habang aso. Dahil sa sumpang iyon, hindi na nga si Hina na magmahal ng kahit sino. Kilala si Hina sa paaralan bilang selosang reyna. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sa kabilang banda, sikat ang isang guro sa mga estudyante dahil sa kanyang magandang ngiti at kaakit-akit na personalidad. Bukod sa gwapo, napakamaalaga at mabilis kumilos. Isang araw sa tanghalian, natapilok ang isang estudyante sa madulas na sahig ng cafeteria. Agad siyang tinulungan ni Swan at pinuri ng lahat ang kanyang kabutihang loob. Nang gabing iyon, nag-imbita ang mga batang guro sa isa't isa sa isang party. Napansin ni Hina si Teacher Bo. Bukod sa gwapo, mabait din siya at mahilig sa mga hayop tulad niya. Nang makita ni Hina ang sugatang kamay ni Swan, gusto niyang tanungin siya, ngunit iniiwasan siya nito. Nakadama siya ng labis na pagkadismaya. Lahat ay nakaupo sa hapagkainan at matagal nang nag-aabang bago dumating si Chin. Nang lasing na ang lahat, naging mas masaya ang kapaligiran. Nalaman ni Hina na si So Elvain pala ang ikinasal kay John Woo. Nasaktan siya sa pagtataksil ng matalik na kaibigan at umiinom ng alak ng parang tubig. Nang sobrang lasing na si Hina at hindi na makontrol ang sarili, nagpa siya siyang sumugal para sorpresahin ang lahat. Nang may lakas ng loob, tumakbo si Hina upang umamin kay Bo, ngunit sa hindi inaasahan, aksidente niyang nahalik si Seowan. Nang magkamalay siya, wala na siyang magagawa. Agad na humingi ng paumanhin si Hina kay Seowan at tumakbo palayo. Tumawid si Hina ng maraming kalsada para makauwi, ngunit nag-umpisa na ang sumpa. Naging aso si Hina at nahirapan siyang makauwi. Sa kabutihang palad, nakilala siya ng kanyang kapatid na si Juna. Nag-alala si Juna na kung hindi matutunton ni Hina ang paraan upang alisin ang sumpa sa loob ng 100 araw, mamumuhay siya bilang aso magpakailanman. Kinabukasan, naalala ni Hina ang ginawa niya. Gusto niya sanang tumakas, ngunit hindi siya pinayagan ni Juna. Sa huli, sa ilalim ng presyon, napilitan si Hina na pumunta sa paaralan at magtrabaho tulad ng dati. Nangako si Bo Kim na tutulungan siyang itago ang insidente ng nakaraang gabi, kaya nakaramdam si Hina ng kaunting kapanatagan. Samantala, namangha ang mga estudyante sa paraan ng pagsusulat ni Seowan sa pisara. Tinawag ni Hina si Seowan at taos-pusong humingi ng paumanhin. Kahit normal ang pag-uusap nila, inakala ng mga estudyante na sila ay nagkakarelasyon. Pag-uwi ni Hina, nakita niyang dinadala ng kanyang ina at kapatid sa ospital ang kanyang tiyuhin na hindi matanggal ang sumpa at baka mamuhay bilang aso magpakailanman. Ngunit may masamang balita, may hindi magagamot na tumor ang tiyuhin ni Hina at baka kailanganin niyang sumailalim sa dialysis. Hinimok ni Juna si Hina na anyayahan si Swan na uminom upang tulungan siyang mabuksan ang sumpa. Siya at si Gout ay sasabay upang tulungan si Hina. Nang gabing iyon, naging aso muli si Hina sa hating gabi. Tinulungan siya ni Juna at Gout na maipakita ang kanyang mga kaibig-ibig na kilos. Kinabukasan, kumapit si Hina kay Seowon para anyayahan siyang kumain. Naramdaman ni Seowon na sobrang nakakainis na si Hina. Wala siyang choice kundi tanggapin ito. Habang umiinom, patuloy na nagbibigay si Hina ng alak kay Seowon. Nang malasing, ibinahagi niya ang kanyang lihim kay Seowon. Natuklasan ni Hina na malapit na siyang maging aso, kaya tumakbo siya palabas. Gusto ni Hina na lumabas si Seowon para hanapin siya. Pagkatapos ay acting cute siya para akitin si Seowon. Hindi alam ni Hina na sobrang takot si Seowon sa mga aso. Kahit anong cute na gawin ni Hina, para kay Seowon, parang lobo pa rin siya. Hindi talaga inasahan ito ni Hina. Sinubukan ni Hina maging cute pero lalo lang natakot si Seowon. Mabuti na lang at dumating si Bokyum sa oras na yon. Nang makita ni Bokyum ang maliit na aso, masaya niyang dinampot ito. Napaka-cute na aso. Pero tinawag ito ni Seowon na daga.
Pagkatapos, hinabol din ito nina Jonah at Gutaek. Agad nilang pinasalamatan si Bokyum at dinala si Haina pauwi. Unang beses na may ginawa si Haina, lubos siyang nabigo. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Labis na nag-aalala si Seowon. Hindi alam ni Seowon kung nakita siya ni Haina na natakot sa aso. Pumunta si Seowon sa paaralan at narinig si Chejin na nilalait si Haina, kaya binigyan niya ito ng aral. Pagkatapos, inimbita ni Haina si Seowon. Naglipat siya ng pera para sa pagkain kahapon. Gusto rin niyang humingi ng tulong para mapalapit sila ni Bokyum. Nang gabing iyon, pumunta si Haina sa tagpuan. Dating pagkikita niya at dalawang gwapo, pero ngayon kasama na si Chejin. Sabi ni Chejin, inimbita siya ni Bokyum na sumali. Naglaro silang apat ng paggalugad sa bahay na pinagmumulto. Habang naghahanap, may nakita si Haina sa kisam, kaya binuhat siya ni Seowon para makita. Pagbukas ng kisame, bigla na lang may nahulog na braso ng tao. Sobrang natakot si Haina, halos tumigil ang kanyang puso. Sumigaw siya ng malakas sa takot. Hindi tumigil ang kamay ni Haina sa pagpalo kay Seowon. Salamat sa henyo sa math na si Seowon, mabilis silang nakalutas at nakalabas. Unti-unting lumipas ang gabi. Nag-aalalang tinawag ni Jonah si Haina. Nang dalawa na lang sila, inaya ni Haina si Seowon uminom pero tumanggi siya. Sa huli, wala siyang choice kundi umalis. Nakita ni Haina sina Bokyum at Chejin na may post na may 3 beer. Kaya akala ni Haina na niloko siya ni Seowon. Nang umalis ang bus ni Haina, dumating si Seowon. Nagkamali sila ng pagkakataon. Pagkatapos, nalungkot na umuwi si Haina. Nagpaliwanag din si Gutaek kay Haina. Doon napagtanto ni Haina na takot pala si Seowon sa mga aso. Mali pala ang pagbibintang niya kay Seowon. Kinabukasan, may mga estudyanteng lihim na naninigarilyo. Mabait na lumapit si Haina para paalalahanan sila. Subalit, minamata nila siya. Nais din siyang pagsamantalahan ng mga estudyanteng ito. Sa swerte, dumating si Seowon sa tamang oras. Madali niyang tinalo ang 3 salbahe gamit ang martial arts. Tumakbo si Chojun para basahin ang kanilang mga pangalan. Natakot ang 3 estudyante at tumakas. Dahil sa nangyari, parang multo si Haina buong araw. Nakita ito ni Seowon at binilhan siya ng tiramisu cake. Nang makitang masaya siya sa cake, natuwa rin siya. Pagod si Haina sa pagkaaso gabi-gabi. Inaantok siya at nakatulog sa paaralan. Nang malapit nang mahulog si Haina, sinalo siya ni Seowon. Noong bata si Seowon, biktima rin siya ng pang-api. Dinala pa ng mga buli ang mga aso para kagatin siya. Kaya takot at traumado si Seowon sa mga aso. May lihim sila pareho, kaya madali silang nagkaunawaan. Pagkatapos, masayang nag-usap sina Seowon at Haina. Nang gabing iyon, nakasalubong ng mga pasaway na estudyante si Chojun sa tindahan. Balak nilang daanin sa dami para bugbugin si Chojun, ngunit hindi siya madaling takutin. Dinala silang dalawa sa himpilan ng pulisya. Dahil nasa Australia ang mga magulang ni Chojun, tinawag ng pulis si Haina, ang homeroom teacher niya. Sumigaw muna ang nanay ng isa, pero napahipi siya ni Haina sa sarili niyang paraan. Pagkatapos ayusin yon, napansin ni Haina na malapit na siyang maging aso. Tinawagan ni Haina si Jonah, pero nahulog ang cellphone niya sa imburnal. Wala nang choice si Haina kundi tumakbo, pero sinundan pa rin siya ni Chojun. Sa huli, naging aso si Haina sa harap ng kanyang mga estudyante. Nakita ito ni Chojun at natakot siya. Nang makabawi, nag-isip siya ng matagal. Sa wakas, napagpasyahan ni Chojun na iuwi at alagaan ng aso. Samantala, sobrang lasing ni Junah kaya nawalan siya ng malay. Si Gutaek pa rin ang pinakakawawa dahil siya ang nag-alaga kay Junah. Ginamit ni Chojun ang telepono ni Haina para tawagan si Junah. Pero narinig niya si Gutaek kaya agad niyang ibinaba ang tawag. Pagkatapos, nagkunwari si Haina na natutulog. Habang tulog si Chojun, gustong tumakas ni Haina. Pero dahil maliit siya, di niya maabot ang doorknob. Sumuko siya at natulog na lang. Nang may marinig sa labas, agad siyang bumangon at nagbihis. Pumasok si Seowon at nakita si Haina. Labis siyang nagulat. Kahit anong paliwanag ni Haina, wala siyang masabi. Tiningnan ni Seowon si Haina, tapos si Chojun mabilis na hinila ni Haina pababa ang damit ni Chojun na laman at tiyuhin pala ni Chojun si Seowon. Magkasama pala silang nakatira sa bahay na to, walang nakakaalam ng relasyon nila. Nagsimulang magtanong si Seowon kina Haina at Chojun bakit daw magkasama sa isang silid ang guro at estudyante. Muntik nang ibunyag ni Chojun ang lihim ni Haina, pero buti na lang, naagapan niya ito sa tamang oras. Nagsinungaling si Haina na sinundo niya si Chojun sa presinto kagabi, pero lasing siya kaya di makauwi mag-isa. Di alam ni Chojun ang bahay ni Haina, kaya dinala niya ito sa kanyang bahay para magpalipas ng gabi. Nakinig si Seowon sa paliwanag nila, pero halata pa ring hindi siya kumbinsido. Bago umalis si Haina, sinabi ni Seowon na itago ang relasyon nila ni Chojun. Nakita ni Chejin ang eksena. Inakala ni Chejin na lihim silang nagde-date. Nang makita ni Chojun si Haina bilang aso, gusto na niyang mag-alaga ng pet. Pero alam na alam ni Chojun ang ugali ni Seowon. Siguradong hindi papayag si Seowon. Pagdating ni Seowon sa paaralan, dikit ng dikit si Chejin. Akala niya alam na niya ang kahinaan nito. Noong araw na yon, may dala ang vice-principal na aso sa paaralan. Dahil dito, sobrang natakot si Seowon. Nag-atubili siyang pumasok sa silid dahil ayaw niyang ibunyag ang lihim at takot siya sa aso. Nakita iyon ni Haina kaya tinulungan niya si Seowon. Sabi niya, allergic siya sa buhok ng aso, kaya gusto niyang ikulong ito ng vice principal. Mahal na mahal ng bise punong guro ang aso parang anak, kaya di niya ito pahihirapan.
Kaya pinayuhan niya itong subukang malampasan ang sakit. Tinrato niya si Seowon na parang katulong. Pinapunta niya si Seowon para kumuha ng pagkain ng aso. Nagdahilan siyang abala at pinakain kay Seowon ang aso. Wala nang magawa si Seowon kundi lapitan ang aso ng may pag-aalinlangan. Una, masunurin ang aso pero nang maamoy ang pagkain, naging sakim at sumugod dito. Nang atake na ang aso kay Seowon, tumakbo si Haina at itinulak siya palabas. Habang nasa loob pa ang aso, di naglakas loob si Seowon na pumasok doon. Sa huli, humingi ng tulong si Seowon kay Bokyum para alagaan ang aso. Hindi alam ni Bokyum na takot pala si Seowon sa mga aso. Kaya nang makita niya si Seowon, pinababa niya ang aso at hinayaang tumakbo ito. Natakot si Seowon ng sobra kaya hindi siya makagalaw. Muling lumitaw si Haina na parang anghel. Naghagis siya ng singsing para maakit ang aso sa ibang direksyon. Nang marinig na kinuha ng vice principal ang aso, tumakbo siya kay Seowon. Nagkunwari siyang may tawag pero gusto lang niyang ibalita kay Seowon. Agad bumalik si Seowon sa opisina. Wala na ang aso kaya umupo siya ng panatag. Gutom siya kaya kumain ng rice cake habang nagtatrabaho. Di niya alam na ang aso sa ilalim ng mesa ay naamoy ito at lumapit. Napatay ang computer dahil dito kaya yumuko si Seowon para tingnan. Bigla niyang nakatagpo ang mga mata ng aso. Napaatras siya ng di sinasadya. Sa sandaling iyon, nalaman din ni Haina na bumalik ang aso. Tumakbo siya papuntang opisina na parang hangin. Nakita ng dalawang kasamahan si Seowon na nakaupo sa mesa at tinanong kung takot siya sa aso. Hindi sila makapaniwala na may tao sa mundo na natatakot sa mga aso. Nang hindi alam ni Seowon ang isasagot, tumakbo si Haina papunta sa kanya. Kinuha ni Haina ang aso at tinanong si Seowon kung naayos na ang sprinkler. Naintindihan at nakipagtulungan si Seowon kay Haina. Tumayo siya at nagkunwaring inayos ito. Salamat doon, nailigtas niya ang kanyang mukha. Nang makita ni Seowon si Haina na masayang nakikipaglaro sa aso, hindi niya mayalis ang tingin. Simula nang magkita sila, naakit na si Seowon sa magandang babaeng ito. Nang gabing iyon, pumunta si Haina sa panaderya at pinilit din ni Bokyum si Seowon na bumili ng cake. Nakita ni Seowon na nag-iisip si Haina kung anong cake ang bibilhin, kaya binili niya lahat at ibinigay sa kanya. Binigyan din ni Haina si Seowon ng isang keychain na hugis aso. Umaasa siyang sa pamamagitan nito, malalampasan niya ang takot sa mga aso. Pagkatapos, nagdala si Seowon ng mga cake kay Bokyum. Sinabi ni Bokyum na gusto niyang tumira sa gubat para malapit sa kalikasan. Kinabukasan, pumunta si Bokyum sa isang silid sa paaralan. Sa loob, may lihim na kwarto. Lumapit si Bokyum sa kahon at ipinatong ang kanyang kamay dito. Sa sandaling iyon, nagsimulang alalahanin ni Bokyum ang nakaraan. Nakasuot siya ng sinaunang damit at nagbabalot ng scarf sa babaeng mahal niya. Ngunit nang umalis ang babae, hinabol at pinatay siya ng mga misteryosong tao. Hawak ni Bokyum ang scarf at labis na kalungkutan ang bumugso sa kanyang puso. Kinabukasan, dahil may ikakasal sa paaralan, pinapamili sina Seowon at Haina ng regalo. Akala ng tindera mag-asawa sila, kaya inanyayahan silang bumili ng pares na pajama. Sabi ni Haina, bibili siya ng gamot sa pagkahilo kung sakaling sumakay ng bus bukas. Nang marinig ito, agad inanyayahan ni Seowon si Haina na sumakay. Di inaasahan, narinig ni Chejin ang kanilang usapan. Gusto ni Chejin si Seowon kaya ayaw niyang agawin ni Haina, pero tumanggi si Seowon na isama si Chejin. Sa sitwasyong ito, kay Haina na lang lumapit si Chejin. Inimbitahan ni Chejin si Haina na sumakay sa kanya. Dahil walang dahilan tumanggi, napilitan si Haina na sumama kay Chejin. Kinabukasan, nagbihis si Seowon na parang gwapong lalaki. Sinubukan niyang kiligin si Haina para sumakay sa kanya. Bigla namang lumapit si Chejin. Mabilis gumamit ng payong si Seowon para itago sila kay Chejin. Dahil sa lapit nila, kinabahan si Haina. Para makuha loob ni Haina, buong gabi nag-aral si Seowon magmaneho sa online. Wala nang magawa si Choi Jun sa katigasan ng ulo ng tiyuhin. Naghanda rin ng merienda si Seowon sa kotse. Bukod doon, nagpabango rin siya sa katawan. Dahil bagong pasado lang sa driving test, nahihirapan siyang magmaneho. Habang naglalakad sila sa kalsada, biglang umulan. Hindi makontrol ni Seowon ang windshield wiper ng maayos. Naramdaman ni Haina na may kakaiba. Para maibsan ang stress ni Seowon, nagsuggest si Haina ng relaxing music. Bigla, maling media ang nabuksan ni Seowon. Hindi napigilan ni Haina ang pagtawa sa nangyari. Tapos, tumawag si Choi Jun kay Haina. Nang malaman ni Choi Jun na nasa kotse siya ng tiyuhin, pinababa niya agad si Haina. Iisa lang daw buhay niya, wag ibigay kay Seowon. Inamin ni Choi Jun na napakasama magmaneho ng tiyuhin niya. 3 buwan pa lang may lisensya si Seowon. Hindi rin marunong magbasa ng Google Maps si Seowon at naliligaw. Nag-alala si Haina, kaya niyakap ang seatbelt at nanalangin. Matapos ang maraming maling liko, nakarating din sina Seowon at Haina sa kasal, pero huli na. Hinila ni Haina si Seowon para tumakbo sa bulwagan. Sa pagkakataong iyon, mahigpit na hinawakan ni Seowon ang kamay ni Haina. Pagkatapos, kumanta siya ng isang kanta para ipagdiwang ang kanilang saya. Nang makita ni Haina si Seowon na nagniningning sa entablado, nabighani siya at nakatitig ng hindi kumukurap. Dahil hindi pinahintulutang sumabay kay Seowon, nagalit si Chejin at ayaw sumakay kasama ang ibang kasamahan. Sumakay siya ng taxi at dumating nang malapit nang matapos ang salo-salo. Pinilit ni Chejin na ihatid siya ni Seowon sa istasyon para sumakay ng bus pauwi. Hindi makatanggi si Seowon kaya kinailangan niyang gawin ito.
Nagmaneho siya pero puno ng selos ang isip niya dahil naisip niya sina Haina at Bokyum sa dalampasigan. Napuno ng selos si Sewon kaya nagpasya siyang umuwi kasama si Chaejin. Samantala, pupunta sina Bokyum at Haina sa beach pero mukhang hindi masaya si Haina nang umalis si Sewon. Para tulungan si Haina na di maging aso, sina Juna at Gutaek ay tumakbo para kausapin si Choijun. Inimbitahan nila siya kumain at humingi ng tulong. Kailangan ni Choijun tulungan si Haina na mahalikan si Sewon agad. Dahil kumain na siya, napilitan si Choijun na tumulong. Binalak nilang gawin ito ng gabing iyon. Nang gabi, pinilit ni Choijun si Sewon na matulog. Nang tulog na si Sewon, pinasok niya sina Juna at Gutaek. Tahimik nilang dinala si Haina sa kwarto ni Sewon. Naalala ni Haina ang mga sandali nila ni Sewon. Napagtanto niyang na-in-love na pala siya rito. Hinalikan ni Haina si Sewon pero di siya naging tao. Inisip ni Haina na may mali kaya hinalikan niya ulit. Hindi sinasadyang nagising ni Haina si Sewon. Nang makita ang aso sa kama, tumakbo siya palayo at sumigaw. Agad na sumugod si Choijun at tinakpan ang mata ni Sewon para makatakas si Haina. Ipinaliwanag ni Choijun na imahinasyon lang ni Sewon iyon at walang aso talaga roon. Kinabukasan, nag-usap sina Juna at Haina para suriin ang sitwasyon. Napag-alaman nila na para maging tao si Haina, kailangan niyang halikan si Sewon ng gising. Agad na nawala ng pag-asa si Haina nang maisip niya ito. Sobrang takot si Sewon sa aso kaya tumataka siya kapag nakakakita ng isa. Hindi man lang makalapit si Haina kay Sewon. Paano niya ito mahahalikan? Ngayon, kailangan munang tulungan ni Haina si Sewon na malampasan ang takot sa aso. Kinabukasan, habang naghihintay ng bus, tinanong ni Haina kung bakit takot si Sewon sa aso. Matapat na ikinuwento ni Sewon ang kanyang karanasan. Noong 10 anyos siya, nakaranas siya ng trauma kaugnay ng mga aso. Nakinig si Haina at naawa kay Sewon. Nang gabing iyon, sinabi ni Haina kay Juna na gusto niyang tulungan si Sewon na mapuksa ang takot sa aso para mawala ang sumpa at dahil gusto niya ito. Nahalata ni Juna na in love si Haina. Inaya ni Haina si Sewon at sinabing gusto niyang tumulong. Dahil sa pag-ibig, pumayag siyang makinig sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Haina si Sewon sa pet shop. Hiniling niya na tumingin sa aso ng 5 segundo. Salamat sa pag-udyok ni Haina, nalampasan ni Sewon ang hamon. Napansin niyang mas cute pala ang aso kaysa akala niya. Pagkatapos, nagsimula na ang advanced na aralin. Tinuruan niya ito kung paano unawain ang tahol ng aso. Para kay Sewon, ang umaatungan na aso ay gustong kumagat. Pero nang ipaliwanag ni Haina, naintindihan niyang paraan ito ng aso para magpahayag ng damdamin. Salamat kay Haina, parang may bagong mundo siyang natuklasan. Nang napagod sila, humanap sila ng pwedeng upuan at magpahinga. Pinuri ni Haina si Sewon sa magandang pag-aaral niya. Bigla, may asong tumakbo mula sa malayo. Naalala ni Sewon ang nakakatakot niyang nakaraan. Tinakpan ni Haina sila ng Amerikana para protektahan si Sewon. Sabay nito, inalo niya si Sewon gamit ang mga salita. Naalala ni Sewon ang pag-aalaga ni Haina at biglang uminit ang puso niya. Nang makita ang keychain na aso, naisip ni Sewon si Haina at di siya maalis sa isip. Kinabukasan sa trabaho, nakita ni Sewon si Gain na binubuli ng mga barkada. Naalala ni Sewon ang mahirap niyang karanasan sa paaralan. Noon, nakaranas din siya ng pang-aapi sa eskwela. Dahil sa awa, gusto ni Sewon tulungan si Gain. Pero takot siya na makaaway ang mga bully at makaranas ng patuloy na pang-aapi. Kaya nagsinungaling si Gain na pelikula lang daw ito tungkol sa pag-iwas sa bullying. Pero di sumuko si Sewon at pinuntahan niya ang guro ni Gain. Ilang salita lang ang sinabi nito para pabayaan na lang. Naintindihan ni Sewon na di siya makakaasa dito, kaya nag-imbestiga na lang siya. Pagkatapos ng klase, natakot si Gain at nagtago sa silid kagamitan. Sa tulong ni Haina at Sewon, inamin ni Gain na binubuli siya ng mga kaklase. Agad dinala ni Sewon ang issue sa school board at hiningi ang aksyon nila. Pero takot ang vice principal sa epekto sa paaralan, kaya tinago niya ang lahat. Labis na nadismaya si Sewon sa nangyaring ito. Dumating si Haina para aliwin si Sewon. Sabi niya, ganyan talaga ang buhay, maraming bagay na di nasusunod sa gusto mo. Unti-unti ring nagbukas si Sewon at nagkwento kay Haina ng kanyang mga problema. Noon, kailangan ni Sewon pumasok sa eskwela at alagaan si Choijun, binubuli rin siya ng masamang barkada at ginamit pa nila ang mga aso para takutin siya. Iyon din ang dahilan kung bakit takot si Sewon sa mga aso. Naawa si Haina kay Sewon kaya niyakap at hinikayat siya. Sinabi niyang umiyak para gumaan ang kanyang loob. Alam ni Haina na kailangan niyang tumulong kay Gain. Kasama si Juna, naging aso si Haina at ninakaw ang cellphone ng bully. Kinabukasan, may ebidensya na si Haina para ipaaksyon ang kaso ng bullying. Pero lalo lang itong nagpagalit kay Jaehee laban kay Sewon. Nagbalak si Jaehee na saktan si Sewon. Nagkunwaring malapit kay Sewon si Jaehee habang may nagbi-video. Gagamitin ito ni Jaehee para akusahan si Sewon ng panliligalig. Hindi nila alam na narinig ni Haina ang kanilang masamang plano. Naging aso si Haina at ni-record ang usapan ni Jaehee. Bago siya mahuli, mabilis siyang tumakas. Pauwi, narinig ni Juna sa recording na target nila si Sewon. Agad tinawagan ni Juna si Sewon para balaan pero laging abala ang telepono. Lumabas na pala na nauna nang nakipag-ugnayan si Jaehee kay Sewon. Inaya niya ito, nagdahilan na gusto siyang makita para humingi ng tawad sa nagawa. Wala nang magawa si Juna, kaya tinawagan na lang niya si Choijun nang malaman ni Choijun ang masamang balak ni Jaehee, sumali rin siya sa paghahanap. May ilong aso si Haina, kaya madali niyang nahanap ang mga estudyante.
Sa oras na yon, nagkunwaring umiiyak si Jaehee. Mukhang kawawa siya at sumandal sa balikat ni Seowon. Lumapit si Haena at malakas na tumahol. Dahil dito, nalantad ang mga estudyanteng lihim na nagbi-video. Hinabol ni Jaehee at ng kanyang mga kaibigan si Haena. Nang malamang naloko siya, hinabol din sila ni Seowon. Ang mga lihim na nagbi-video ay pinigilan ni Choi-jun. Hinabol ni Jaehee si Haena sa lahat ng sulok. Matalinong nagtago si Haena sa likod ng estatwa. Nang tumakbo si Jaehee sa madilim na lugar, nakasalubong niya si Bokyum. Taliwa sa imahe, lumitaw si Bokyum na may mabangis na asal. Hinawakan ni Bokyum ang patpat at pinarusahan si Jaehee. Saan man tumakbo, parang multo siyang humaharang sa daan. Nang mapagod si Bokyum, sa kanya pinakawalan si Jaehee. Sa wakas, nalutas na ang lahat ng problema. Nakalaya si Gain sa masamang grupo ng mga kaibigan. Wala nang karahasan sa paaralan. Ngunit nawala ang tuwa ni Haena nang may field trip. Ibig sabihin, kailangan niyang matulog sa labas. Nag-alala si Haena, kaya humingi siya ng tulong kay Choi-jun. Umuwi agad si Choi-jun at nakiusap kay Seowon para sa aso. Nagsinungaling si Choi-jun na umalis ang kaibigan. Sinabi niyang pinaalaga sa kanya ang alaga ng kaibigan. Kinagabihan, dinala ni Juna si Haena kay Choi-jun. Sinabi ni Juna na gisingin si Haena ng 3:00 para halikan si Seowon. Kung di maalis ang sumpa, kailangan ibalik ni Choi-jun si Haena sa kanila ng 5:00 ng umaga bago siya magbago muli. Nangako si Choi-jun na tiyak niyang tatapusin ang misyon. Uminom siya ng maraming energy drink pero di pa rin niya napigilan ang antok. Maagang nagising si Haena sa umaga. Pagkatapos, isinuot niya ang damit ni Choi-jun at gustong umalis. Sa di inaasahan, nahuli si Haena ni Seowon. Akala ni Seowon si Choi-jun si Haena, kaya tinapik niya ito at sinabihang bumili ng almusal. Kahit nakitang mas payat ito kaysa kay Choi-jun, nagmamadali si Seowon sa banyo kaya di na pinansin. Sinamantala ni Haena ang pagkakataon para mabilis na umalis. Paglabas ni Seowon sa banyo, nakita niya si Choi-jun na naghahanap kay Haena. Inakala ni Seowon na nananaginip lang siya. Matangkad at malakas pa rin si Choi-jun, pero nagtataka si Seowon bakit umalis lang siya tapos bigla na lang nasa bahay. Bukod dito, iba na ang gamit ni Choi-jun kaysa dati. Napilitan si Choi-jun na baguhin ang usapan at bumalik sa kanyang kwarto. Dahil malapit na ang picnic, naisip ni Haena na kailangan niyang sirain ang sumpa ngayong gabi. Hiningi ni Haena ang tulong ni Choi-jun. Pero nang gabing yon, gising pa si Seowon habang tulog na si Choi-jun. Wala nang magawa si Haena kundi gawin ang lahat mag-isa. Lumabas siya at nagpakita ng cute na ekspresyon. Nang akitin na sana ni Haena si Seowon, biglang dumating si Bokyum. Sabi ni Bokyum, matutulog siya kay Seowon para sabay silang pumunta bukas. Malinaw na may ibang layunin ang pagdating ni Bokyum. Di matawag ni Juna si Choi-jun, kaya pinasok niya ang password, pero nahuli siya ni Bokyum. Nagsinungaling si Juna na kapatid siya ng may-ari ng aso. Nagsabi si Bokyum ng mga nakakalitong bagay. Nabigo ang plano at labis na nalungkot si Haena. Naghanda siya para sa picnic, ngunit hindi masaya. Umaasa lang na walang mangyayaring di inaasahan. Sa picnic spot, gumawa si Choi-jun ng doghouse para kay Haena. Gabi na, di makatulog si Haena sa pag-aalala sa pagbabago niya. Nang palihim na alis si Haena, tinawag siya ni Chae-jin. Nagsinungaling si Haena na pupunta lang sa banyo. Nang umalis sina Chae-jin at Seowon, tumakas si Haena. Di alam ni Haena na natuklasan ni Seowon ang kanyang kinaroroonan. Nakita siyang tumatakbong parang hinahabol ng multo. Pagod siya dahil sa pagtulog sa dog tent buong gabi. Maingat na sinundan ni Seowon si Haena para protektahan sa araw. Ipinaris ng babae si Haena kay Bokyum, akala'y gusto pa niya ito. Gusto ni Seowon sumama kay Haena sa bangka, pero pinigilan siya. Nang makita ni Haena ang uod sa bangka, natakot siya at hinawakan si Bokyum at sumigaw. Ang mga estudyanteng nakasaksi ay patuloy na nagpares sa dalawa. Nainggit si Seowon nang makita niya yon. Nang gabing yon, si Haena ang nag-inspeksyon sa paliguan. Nakita niyang 3 estudyante ang nawawala, kaya nagmadali siyang hanapin sila. Hindi sinasadyang nakita ni Seowon si Haena, kaya agad siyang sumunod para tumulong. Naghanap ng husto ang dalawa pero wala silang nakita. Dahil malapit na siyang maging aso, napilitan si Haena na umalis muna. Pagkatapos, natagpuan ni Seowon ang 3 estudyante. Tumawag siya ng tutulong para ihatid sila pauwi. Nag-alala si Seowon dahil hindi niya makontak si Haena. Bigla niyang nakita ito sa anyo ng isang aso. Naramdaman ni Seowon na pamilyar ang asong ito. Isang matandang babae ang lumapit at kinuha si Haena. Patuloy na tumingin si Haena kay Seowon para humingi ng tulong pero di siya nakilala. Nalaman ni Choi-jun na nawawala si Haena, kaya agad siyang tumakbong hanapin ito. Natagpuan ni Choi-jun ang damit ni Haena sa isang sulok. Sumipol si Choi-jun, umaasang maririnig ni Haena. Samantala, dinala ng matandang babae si Haena sa bahay at ikinakadena sa poste. Tila balak niyang gawing espesyal na putahe si Haena. Sobrang takot si Haena kaya kinagat ang kadena at tumakas. Nakita ni Haena si Seowon na naghahanap sa kanya at tumakbo palapit. Sa kasamaang palad, nadula si Haena at nahulog sa butas. Narinig ni Haena ang sipol ni Choi-jun pero hindi niya ito maligtas kahit anong gawin. Wala nang magawa si Choi-jun kundi ihagis ang damit ni Haena at humingi ng tulong. Kinabukasan ng 6:00 ng umaga, naging tao na ulit si Haena. Inihagis ni Haena ang sapatos niya at nakita ito ni Seowon. Salamat doon, nahilan niya si Haena pataas. Pagod na pagod si Haena at bumagsak sa katawan ni Seowon. Binandahan ni Seowon ang sugat ni Haena sa binti at binuhat siya pauwi.
Nakita ni Bokyum ang kanilang malapit na imahe nang hindi sinasadya. Walang emosyon ng tuwa o lungkot ang mukha niya. May babaeng lumapit at tinawag si Bokyum na Sir. Lumitaw na ang babaeng ito ay bagong lipat na estudyante na si Sujon. Kakaiba talaga ang babaeng ito. May kakayahan siyang maalala ang mga alaala ng nakaraan niyang buhay. May nawalan ng pitaka sa paaralan, kaya't sina Haina at Seo-won ang naghanap. Nang mahanap nila ang pitaka, naglakad-lakad at namili sila ng magkasama. Nakita at kinuna ng litrato ito ng dating nobyo ni Jonah. Hindi alam ni Haina at Seo-won na may sumusunod sa kanila. Patuloy silang nagtawanan at nagbiruan ng masaya. Pagkatapos ng piknik, umayos ang relasyon ni Seo-won at Haina. Alam ni Seo-won na di na gusto ni Haina si Bokyum, pero hadlang si Chae-jin. Napansin din ni Haina na gusto niya si Seo-won, pero di alam kung kanino sabihin. Sa kanyang tiyuhin lang siya nakapagtapat. Gusto ni Haina na mas mapalapit pa kay Seo-won. Ibig sabihin, kailangan niyang sabihin ang lahat sa kanya. Natatakot siyang mawala siya sa kanya. Nahirapan silang magbuka sa isa't isa. Hinikayat siya ng tiyuhin na maging matapang at ipaglaban ang sariling kaligayahan. Dahil sa tiyuhin, napagpasyahan niyang sabihin ang lahat kay Seo-won. Nagiging aso siya sa harap niya. Pagdating ni Haina sa bahay ni Seo-won, nakita niyang kasama si Jungmin. Si Jungmin ay mahilig manghimasok sa buhay ng iba para makakuha ng atensyon. Si Jungmin ang dating nang-aapi kay Seo-won. Nakilala ni Jungmin si Seo-won sa larawan ng ex ni Jonah online. Iba na ngayon si Seo-won. Nahalata ni Seo-won ang masamang balak ni Jungmin. Sinira ni Seo-won ang kamera at binantaan si Jungmin pero tumahol ito at ininis siya. Ginamit pa ni Jungmin ang artikulo para bantaan si Seo-won. Naramdaman ni Haina na malapit na siyang maging aso kaya nagtago siya. Ngunit aksidenteng natuklasan at hinabol ni Jungmin si Haina. Pero nakita lang ni Haina ang damit sa lupa at isang asong tumatakas. Nag-aalalang tinawag ni Seo-won si Haina, ngunit naging aso na siya. Napabuntong hininga lang siya at nagsisi. Kinabukasan, bumalik sina Jonam at Haina para hanapin ang damit, ngunit wala nang natira. Bigla silang tinawagan ng kanilang ina at pinauwi. Tinanong ng ina si Haina tungkol sa kasintahan at sa sumpa. Ngunit itinanggi nila ito, kaya nanatili na lang ang ina sa bahay nila. Gabi na, hinintay ni Jonam na makatulog ang ina bago isinama si Haina. Bigla, tumunog ang alarm at nagising ang kanilang ina. Niyakap ng ina si Haina at hindi siya pinayagang bumalik sa silid. Kaya napilitan si Haina maging aso sa harap mismo ng kanyang ina. Galit na hiniling ng ina ni Jonam at Haina na ayusin ang pagbisita ng nobyo ni Haina bukas. Nang marinig ito, napabuntong hininga na lang si Haina nang walang magawa. Kinabukasan, naghanda ang ina ng masasarap na pagkain, ngunit natakot si Haina dahil pakiramdam niya ay parang libing iyon para sa kanya. Inaliw siya ni Jonam na huwag mag-alala dahil inayos na niya ang lahat. Ang plano pala ni Jonam ay tawagin si Choi-jon para magkunwari sa harap ng kanilang ina. Nasiyahan naman ang ina ni Haina kay Choi-jon, ngunit nag-alala si Haina dahil hindi pa menor de edad si Choi-jon. Natuwa ang ina ni Haina sa matalinong pananalita ni Choi-jon, pero para makasiguro, ikinulong pa rin ng ina si Choi-jon upang manatili sa bahay ng isang gabi. Gusto niyang makitang nasira na ng anak ang sumpa bago siya mapanatag. Na-corner si Haina, kaya napilitan siyang aminin ang lahat sa kanyang ina. Alam ng ina ni Haina na mali ang naaresto, kaya yumuko ito, humingi ng tawad, at pinauli si Choi-jon. Balak ni Haina na pasakayin si Choi-jon ng bus, pero nang malaman niyang kaarawan ni Seo-won, nagbago ang isip niya. Tuwang-tuwa si Seo-won nang makita si Haina, at mas lalo siyang natuwa nang makatanggap ng regalo mula sa taong gusto niya. Naghanda rin si Haina ng birthday cake para kay Seo-won. Matapos kumain at uminom, nagsimulang maglakad ang tatlo. Hindi pinansin ng dalawa si Choi-jon kaya kusang umalis siya. Tumulo ang luha sa mga sulok ng kanyang mga mata, naramdaman ni Choi-jon na mahirap pala ang pag-ibig na hindi natutumbasan. Gusto sanang umamin ni Seo-won kay Haina pero pinigilan siya nito. Gusto ni Haina na siya ang maunang umamin kaya nagpraktis muna siya sa banyo. Uminom ulit siya upang magkaroon ng lakas ng loob. Hindi naintindihan ni Seo-won na nailang si Haina kaya sinabi niyang huwag na lang magsalita pa. Kaya nanatiling tahimik silang dalawa sa buong oras. Lasing si Haina, nakatitig sa mga bulaklak sa gilid ng daan bago sumandal sa balikat ni Seo-won. Samantala, ninakaw ni Jungmin ang gamit ni Haina at inalam ang tungkol sa kanya sa industry card. Nag-alala si Seo-won nang makitang kinakausap ni Jungmin ang mga estudyante tungkol kay Haina. Pumunta si Jungmin sa tindahan ng fried chicken ng mga magulang ni Haina. Pagkatapos nilang mag-usap, hiningi ni Jungmin sa ama ni Haina ang larawan niya. Biglang dumating ang ina ni Haina at agad niyang pinigilan ang mga hangal na kilos ng kanyang asawa. Labis itong ikinagalit ni Jungmin. Hindi umalis si Jungmin, nanatili siya sa labas at lihim na pinakinggan ang usapan ng mga magulang ni Haina. Nalaman niyang nang maging aso ang tiyuhin ni Haina, dinala ito sa pet shop. Agad siyang nagpadala ng tao sa tindahan para mag-imbestiga at lihim na naglagay ng kamera. Nang gabing iyon, sinabi ni Haina kay Jonam na balak niyang aminin ang lahat kay Seo-won. Pinayuhan siya ni Jonam na mag-isip muli dahil nagkaroon siya ng boyfriend noon at nasabihan ng sikreto. Pero dahil doon, siya ay na-video at na-blackmail. Pagkatapos, naubos ang pera ng kanilang ina para patahimikin ang blackmailer. Tapos, pinilit ng ina na halikan niya si Jonam at dahil doon ay nagawang bumalik ni Jonam sa pagiging tao. Masayang nag-usap sina Haina at Jonam, hindi nila alam na naririnig sila ni Jungmin. Agad tumakbo si Jungmin para hanapin at bayaran ang dating boyfriend ni Jonam. Gusto niyang imbestigahan pa ang pamilya ni Haina. Nang gabing iyon, lumabas sina Seo-won at Haina.
Nakita ni Seowon ang kahina-hinalang lalaking lumapit kay Haina, kaya tumakbo siya roon kahit delikado. Agad niyang pinigilan ang lalaki, ngunit iyon pala ang tunay na ama ni Haina. Nang makita ng ama ni Haina si Seowon na itinataya ang buhay para sa anak niya, labis siyang naantig. Napagtanto niyang si Seowon pala ang unang humalik kay Haina. Nang sasabihin na ng ama ni Haina ang tungkol sa sumpa, tinakpan niya ang bibig nito at hinila palayo. Ngayon, ikinuwento ni Haina sa ama niya ang kanyang sitwasyon. Sinabi ng ama na kung mahal talaga siya ni Seowon, tatanggapin siya nito. Sa pag-udyok ng ama, napagpasyahan niyang sabihin ang lahat kay Seowon. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang estranghero. Nagpadala ito ng larawan ng nawawalang damit at humiling na makipagkita ng alas 11. Pumunta si Haina at Jonam sa lugar ng tagpuan, isa itong abandonadong bodega sa lungsod. Inihagis ni Jungmin ang mga damit at recorder na inihanda niya at binantaan si Haina na dalhin ang lahat ng ipon kinabukasan ng alas 12. Kung hindi, ibubunyag niya ang mga lihim ni Haina kay Seowon. Hindi alam ni Haina at Jonah kung paano lutasin ang problema, kaya napilitan silang humingi ng tulong sa kanilang mga magulang. Nag-post din si Jungmin sa kanyang personal na vlog at inihayag na may nakakagulat siyang balitang ipapaalam. Pinag-leave ng kanyang ina ang mga miyembro ng pamilya bukas, kailangan nilang maghanap ng solusyon ng sama-sama. Nag-alala si Seowon nang makitang hindi pumasok si Haina dahil may sakit. Natuklasan ni Seowon na nagsinungaling si Choijon tungkol sa aso ng kaibigan niya. Kahit tinanong ni Seowon si Choijon, pinili nitong hindi ipagkanulo si Haina. Nagdala si Seowon ng lugaw, isinabit ito sa bahay ni Haina, at nag-text na kainin yon para gumaling agad. Labis na nakaramdam ng guilt si Jonah dahil nasangkot ang ex niya kay Haina. Samantala, gumamit ng lock cutter ang mga magulang ni Haina. Binasag nila ang pinto at pumasok sa bahay ng dating kasintahan ni Jonah. Itinali nila ito at ginamit ang fingerprints niya para hanapin ang address ni Jungmin. Inihayag ni Jungmin ang impormasyon tungkol sa gurong naging aso. Nagulat at nagtataka ang lahat dito. Alam ni Seowon na si Jungmin ang may gawa, kaya ng gabing iyon, pinuntahan niya ito. Binugbog ni Seowon si Jungmin at binalaan siyang itigil ang pagpo-post ng mga balitang nakakaapekto kay Haina. Nagkunwaring tumakas si Jungmin at inakay si Seowon sa isang lumang lugar. Ginamit ni Jungmin ang dati niyang taktika ng paggamit ng aso para takutin si Seowon. Naparalisa si Seowon sa takot sa mga aso. Sinamantala ni Jungmin ito at bigla siyang pinalo ng kahoy. Samantala, pinasok ng mga magulang ni Haina ang bahay ni Jungmin at ninakaw ang mga computer. Pinakiusapan nila ang ex ni Jonah na tawagan si Jungmin pauwi. Nagalit si Jungmin nang makitang ginalugad ang bahay niya. Tinawagan niya si Haina para ipakitang binugbog niya si Seowon. Nagbanta si Jungmin na papatayin si Seowon kung hindi pupunta si Haina. Sa sobrang pag-aalala, tinalikuran ni Haina ang mga babala at umalis. Pinilit ni Jungmin na maging aso si Haina. Inudyok ng mga manonood si Jungmin na halikan si Haina para maging aso. Bago magawa ni Jungmin ang kahalayan, sinuntok siya ni Seowon sa lupa. Pala si Seowon ang nangudyok sa gang ni Jungmin kaya siya nakatakbo rito. Tumakbo palabas sina Haina at Seowon. Gusto ring malaman ni Seowon ang sikreto ni Haina. Sa ilalim ng ulan, hindi alam ni Haina kung paano magsalita. Sa sandaling iyon, dumating ang pagkakataong maging aso siya. Naging aso si Haina sa harap mismo ni Seowon. Kahit takot siya sa mga aso, hindi siya nagpakita ng takot sa eksena. Ngunit dahil si Haina ang asong iyon, hindi natakot si Seowon. Dahil sa halik ni Seowon, nabasag ang sumpa at naging tao ulit si Haina. Pinagtibay din ng dalawa ang kanilang relasyon. Nalaman na si Bokyum pala ang nagsumpa sa pamilya ni Haina. Sinabi ni Bokyum kay Haina noon na ang kanyang mga inapo ay magiging aso kung hahalikan nila ang kabaligtarang kasarian. Kapag napatunayan ang pag-ibig, saka lang sila magkakaroon ng pagkakataong maging tao muli. Tumakbo si Bokyum kay Jungmin at ginamit ang mahika para ihagis siya sa pader. Pagkatapos, ginamit niya ang mahika upang burahin ang alaala ni Jungmin. Naalala ni Bokyum ang kanyang mga lumang alaala, lumabas na siya pala ay isang Diyos ng bundok na sinasamba ng lahat. Iniligtas ni Bokyum ang ina ng isang batang babae, kaya nagbayad ito ng mga bato sa kanya ng matagal. Dahil nakita ni Bokyum ang tapat nitong hangarin, nagpasya siyang magpakita minsan. Ipinakilala ni Bokyum ang sarili bilang kaibigan ng Diyos ng bundok, at ipinakilala naman ng dalaga ang sarili bilang si Chudong. Nang magkarelasyon sina Haina at Seowon, lalo pang umunlad ang kanilang damdamin. Humiga sila sa kama at nagsabi ng matatamis na salita sa isa't isa. Sa gabi, nagbabasyan sila ng magandang gabi, at sa umaga naman magandang araw. Nang makita ni Choijon si Seowon na nakangiting parang hangal, alam niyang sila ni Haina ay nagmamahalan. Ikinuwento ni Choijon kay Seowon ang mga ugali ni Haina. Una, bawal hilingin kay Haina na gumawa ng mga bagay na pang-aso. Pangalawa, mas gusto ni Haina ang cocoa kaysa kape. Napakamahiyain ni Haina, minsan gusto niya, pero palaging sinasabing ayaw niya. Pagkatapos, hinanap ni Choijon si Haina at inihayag ang mga ugali at libangan ni Seowon. Gustong-gusto ni Seowon kumain ng pritong itlog na may mukha ng tao. Kapag hindi niya ito makain, nagtatampo siya na parang bata. Gusto rin niyang pumikit habang nasa elevator at binibilang ang palapag bago magmulat. Bukod dito, interesado si Seowon sa matematika. Ipinagbawal ng vice principal ang pagpapakita ng pagmamahal ng mga guro, pero lihim na nagho-holding hands sina Haina at Seowon. Lihim din silang nagkikita sa pasilyo kapag walang nakatingin. Alam ni Haina at Seowon na laging walang tao sa gym, kaya doon sila palaging nagde-date. Bigla, may dumating na grupo ng mga estudyante, kaya natakot sila at nagtago sa likod ng kurtina.
Pero binuksan ng mga estudyante ang kurtina kaya napilitan silang maghiwalay. Bukod doon, pinuntahan ng vice principal si Bokyum. Lumabas na isa rin pala siyang tauhan ni Bokyum. Nagmakaawa siya kay Bokyum na tumigil at bumalik sa bundok, ngunit hindi ito sumuko. Sinabi ni Bokyum na gagantihan niya ang dalawa para sa pagdurusa niya. Nagdahilan ng vice principal na pupunta sa templo para manalangin at binigyan niya si Haina ng anting-anting mula kay Bokyum. Nang makita ng vice punong guro si Haina na suot ito, napanatag siya. Nakakita si Gain ng babaeng nakasinaunang damit. Hinabol niya ito pero scarf lang ang nakita. Nawala na ang babae. Kinuha ni Gain ang scarf at nakita ang ilang maliliit na larawan. Naramdaman niyang sa kanya ang scarf na ito. Pagkatapos, nakita ni Gain ang pintura sa dingding. Kagulat-gulat, kamukha niya ang babaeng nasa larawan. Natakot si Gain at nawalan ng malay. Mabilis na lumapit si Bokyum at niyakap siya. Pagkagising sa klinika, naisip ni Gain na may kaugnayan ito sa nakaraan niya. Nang gabing iyon, labis na nainggit si Juna kay Haina dahil sa pag-ibig nito. Nasa tabi niya si Gutaek, inaaliw siya. Tinignan ni Juna ang mga labi ni Gutaek at gustong halikan. Pagka-uwi, ikinuwento ni Juna kay Haina ang kakaibang pagnanasa. Naapektuhan si Haina, kaya't nakatitig siya sa mga labi ni Seowon. Gustong-gusto ni Haina na halikan si Seowon. Nag-text si Juna kay Haina na huwag umuwi dahil gusto niya ng sariling espasyo para linawin ang nararamdaman para kay Gutaek. Dinala ni Seowon si Haina sa bahay niya. Pumunta si Choi Jun sa bahay ng kaibigan para maglaro kaya wala siya. Nag-text si Juna na tapos na siya at pwede nang umuwi si Haina. Pero gusto ni Haina na manatili pa kay Seowon. Si Seowon ang unang humalik kay Haina. Gusto nilang maging matalik pero may kumatok sa pinto. Mabilis na tumakbo si Haina sa kwarto ni Choi Jun para magtago. Ang dumating ay si Bokyum. Nang bubuksan na ni Bokyum ang pinto ni Choi Jun, nagsinungaling si Seowon na may sakit at tulog si Choi Jun. Bigla namang dumating si Choi Jun, mabilis na lumabas si Seowon para pigilan siya. Gusto ni Seowon paalisin si Choi Jun para makausap si Bokyum pero tumakbo si Choi Jun papasok nang makita si Bokyum. Nagsinungaling na lang si Seowon na umalis si Choi Jun nang hindi niya alam. Nang makita ni Haina si Choi Jun na papasok sa silid, natakot siya at nagtago sa aparador. Binuksan ni Choi Jun ang pinto ng silid pero hindi niya nakita si Haina. Noon lang nakahina ng maluwag si Seowon. Pagkatapos, nanood sila ng pelikula. Nang tulog na sina Bokyum at Choi Jun, pumasok si Seowon para hanapin si Haina. Dahil napakaganda niya, hindi niya napigilan ang sarili at hinalikan siya. Matagal silang naghalikan sa loob ng aparador. Pagkatapos, lihim na inihatid ni Seowon si Haina pauwi. Gising si Bokyum at nakita niya ang lahat. Kinabukasan, hinanap ni Haina ulit si Bokyum. Pagbalik sa silid, wala na ang scarf at painting. Nag-alok si Gain na basahin ang kapalaran ni Bokyum. Unang karta, si Bokyum ay may mataas na katayuan. Ikalawang karta, mukhang masaya si Bokyum pero laging nag-aalala. Ikatlong karta, nakatayo si Bokyum sa pintuan ng impyerno, naghihintay sa patay na kasintahan. Napagpasyahan ni Gain na umalis si Bokyum sa gubat para pumunta rito. Naging multo siya para lang hintayin ang babaeng mahal niya. Samantala, ayaw siyang makita ng babaeng iyon ng ganoon. Ang mga salita ni Gain ay parang asin sa sugat ni Bokyum. Hindi niya kailanman makakalimutan ang babaeng iyon. May hawak si Bokyum na kitchen na hugis aso. Regalo ito ni Haina para kay Seowon. Tinawagan ni Bokyum si Seowon para magkita sila. Hinanap ni Seowon si Bokyum pero hindi niya ito nakita. Yumuko si Seowon para kunin ang kanyang keychain. Biglang lumitaw si Bokyum at inihagis ang espada kay Seowon. Dati, inihagis din ni Seowon ang espada kay Gain sa bangin. Kinabukasan, kumain sa labas sina Haina at Seowon. Sinabi ni Seowon na kakaiba si Bokyum, may espada sa lid niya. May sinabi rin si Bokyum na hindi maintindihan ni Seowon. Kahit pinakawalan siya, puno ng lihim at galit ang mata ni Bokyum. Pero sa tingin ni Haina, masyado lang nag-iisip si Seowon. Base sa ugali ni Bokyum, baka nagbibiro lang siya. Kinabukasan, dapat magde-date sila kaso nilagnat si Haina. Kaya tinawagan ni Juna si Seowon para alagaan si Haina. Nang dumating si Seowon, akala ni Haina na nanaginip siya. Inaya pa niya itong humiga sa tabi niya. Sabi ni Haina, mainit at mabango si Seowon kaya lumapit siya. Paggising ni Haina, nakita niyang katabi niya si Seowon. Nahihiyang tumalikod si Haina pero niyakap siya ni Seowon. Kinabukasan, may field trip sa museo ang paaralan. Sinadya ni na Seowon at Haina na magsama. Nakita ito ni Gain nang hindi sinasadya. Biglang bumalik ang mga alaala ng dating buhay niya. Dati pala, mayamang binata si Seowon sa nakaraan. Madalas pumunta si Seowon sa bahay ni Gain para sa guro niya. Si Haina ang malapit na katulong ng asawa ni Chudong. Napansin ni Seowon ang maliit ngunit kaakit-akit na katulong. Madalas silang nag-uusap. Tuwing nasasaktan si Haina, lihim siyang binibigyan ng gamot ni Seowon. Minsan, aksidenteng nabuhusan ni Haina si Seowon ng malamig na tubig. Natakot siya at nag-alala na baka magkasakit ito kaya niyakap niya. Ginamit ni Haina ang kanyang katawan para painitin si Seowon. Di inaasahan, napakaikli ng kanilang kaligayahan. Agad-agad, ang guro ni Seowon ay inakusahan ng pagtataksil at binaril. Inutusan ng korte si Seowon na patayin si Chudong at ang sanggol nito. Lihim na kumilos si Seowon ng maaga. Pinoprotektahan ni Seowon sina Haina at Chudong at umalis. Ngunit mabilis silang hinabol ng mga opisyal. Para protektahan ng amo, isinuot ni Haina ang damit ni Chudong at inilayo ang mga opisyal.
Nagsuot ng maskara si Seo Won at lumaban sa mga sundalo para ipagtanggol si Chudong. Habang tumatakas si Chudong, aksidente siyang nahulog. Iniligtas siya ng Diyos ng bundok at ibinalik sa kanyang tirahan. Naaalala pa rin niya si Chudong bilang batang laging nag-aalok sa kanya ng mga bato. Naakit ang Diyos ng bundok sa mabait na batang ito at palagi siyang naghihintay para sa kanya. Sa hindi inaasahan, muling nagkita ang dalawa sa ganitong sitwasyon. Salamat sa patnubay ng Diyos ng bundok, natagpuan ni Haina ang kanyang amo. Kahit laging nasa tabi ni Chudong si Haina, malungkot pa rin siya dahil sa nawala niyang anak. Pumunta siya sa talampas at tahimik na tumayo roon. Nagpakita ang Diyos ng bundok at sinabi na ang bata ay pumasok sa katawan ng namamatay na aso. Sa hindi inaasahan, talagang naniwala si Chudong. Nang makitang masaya na ang amo, humingi si Haina ng pahintulot na umalis para hanapin ang kasintahan. Inaresto at inusisa ng mga sundalo si Seo Won. Pinilit nila siyang ibunyag ang impormasyon tungkol kina Haina at Chudong. Noong panahong iyon, si Chudong at ang Diyos ng bundok ay hindi mapaghiwalay. Unti-unti, nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa. Inisyatibo ni Chudong na harikan ang Diyos ng bundok. Ikinuwento niya ang lasa ng pag-ibig sa kanya. Gusto niyang dalhin siya sa dagat para sa mga parol, pero hinihintay niya si Haina para tumulong sa aso. Sinabi ng mga tauhan ng Diyos ng bundok na buntis si Haina. Natatakot ang mga tauhan na ipagkanulo sila nito kasama si Seo Won para sa kanyang pamilya. Ngunit matatag pa rin ang paniniwala ng Diyos ng bundok na hindi ganoon si Haina. Binalot niya ng scarf si Chudong dahil baka malamigan ito. Nang dumating ang mga sundalong humahabol, sinabi niyang magtago si Chudong sa tolda. Siya na raw ang bahala sa mga sundalo. Hindi inaasahan, hindi nakinig si Chudong at tumakbo palabas. Pagkatapos, hinabol siya ng mga sundalo. Nang makita ng Diyos ng bundok ang nahulog na scarf ni Chudong, inasikaso niya ang mga sundalo at hinabol si Seo Won na nakatutok ang espada kay Chudong sa bangin. Nais siyang iligtas ng Diyos ng bundok, ngunit sinaksak siya ng mga sundalo. Napilitan siyang panoorin ang pagbagsak ng kanyang mahal sa bangin. Inasikaso ng Diyos ng bundok ang mga sundalo at pinuntahan ang bangkay ni Chudong. Napag-alaman niya na ang espada sa katawan nito ay kay Seo Won. Ito ang dahilan ng pag-alis niya sa bundok at pagpunta rito bilang guro. Nais ng Diyos ng bundok na ipaghiganti ang babaeng minamahal niya. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Bokyum ang pet shop at inatake ang tiyuhin ni Haina. May kakayahan si Gaun na maalala ang kanyang nakaraang buhay. Siya si Chudong at si Bokyum ang kanyang Diyos ng bundok. Hinanap ni Gaun si Bokyum, ngunit taliwas sa inaasahan, napakalamig nito. Binalaan niya ito na kapag gumamit muli ng psychic power, parurusahan siya. Pinayuhan ni Bokyum si Gaun na kalimutan ang nakaraan at mamuhay ng maayos. Nais ni Gaun na makasama si Bokyum, ngunit sa kasamaang palad, itinaboy siya nito. Salamat sa tulong ni Bokyum, naging tao muli ang tiyuhin ni Haina. Masayang-masaya ang lahat pero nagulat sila dahil ngayon lang ito nangyari. May pagkakamali kaya sa sumpa? Mabilis na sinuri ng pamilya ang mga aklat na naglalaman ng sumpa. Nakahanap si Haina ng isang piraso ng papel. Nakasulat doon ang isumpa ng Diyos ng bundok pero hindi niya ito naunawaan. Tinawagan ni Haina si Seo Won, ngunit inakala nitong biro lang iyon. Pagkatapos tumawag, nakasalubong ni Haina si Bokyum. Siguro ay matagal na siyang naghihintay doon. Inamin ni Bokyum kay Haina na siya ang naglagay ng sumpa. Hindi naniwala si Haina sa sinabi ni Bokyum. Galit na galit siya at pumasok sa loob ng bahay. Iwinagayway ni Bokyum ang kamay at agad ginawang aso si Juna. Natakot si Haina sa eksena. Tinanong ni Haina kung sino siya at ano ang gusto niya. Sinabi lang ni Bokyum na mag-isip at alalahanin kung sino siya. Lagi siyang malapit sa buhay niya. Pagkaalis ni Bokyum, si Juna ay bumalik sa pagiging tao. Labis na naguluhan si Haina. Naalala ni Haina ang sinabi at naisip niyang alamin ito. Mula sa larawan sa album, nakita agad ni Haina si Bokyum. Naalala niya ang araw na lumabas sila ni Juna. May lalaking lumapit at nagbigay ng candy. Ang lalaking iyon ay si Bokyum nga. Kahit maraming taon na, hindi nagbago ang hitsura ni Bokyum. Kinabukasan, sinabi ni Haina kay Seo Won ang lahat. Hindi nila alam kung bakit ganoon ang ginawa ni Bokyum. Galit na hinanap ni Seo Won si Bokyum para magtanong. Umiti si Bokyum at sinabing magkita tayo ulit. Naaalala tuloy ni Seo Won. Noong bata siya, kinagat siya ng malaking aso. Ipinikit ni Seo Won ang mata sa takot. Biglang tumigil ang lahat sa paligid niya. May lalaking lumapit at nagsabi, kita tayo ulit, bata. Nakilala ni Seo Won na si Bokyum ito. Tinanong ni Seo Won kung bakit sinundan niya sila ni Haina mula pagkabata. Ano ba ang layunin ni Bokyum? Sagot ni Bokyum, malalaman din ni Seo Won ang dahilan. Tumawag ang nanay ni Haina, naging aso raw ulit ang tiyuhin niya. Alam ni Haina na si Bokyum ang may gawa, kaya hinarap niya ito. Tinawag ni Bokyum ang pangalan ni Haina sa nakaraan. Nang marinig ito, bigla na lang siyang lumuhod. Bumalik ang mga alaala ng kanyang dating buhay. Itinutok ng Diyos ng bundok ang espada at tinanong kung bakit siya nagkanulo. Para ba protektahan ang sanggol sa sinapupunan niya? Nang marinig ng Diyos ng bundok ang pagsusumamo ni Haina, tumigas ang kanyang puso sa galit at dalamhati. Bagaman sinabi ni Haina na handa siyang mamatay bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan, nagmakaawa pa rin siya na iligtas ang inosenteng bata sa kanyang sinapupunan. Tahimik na tinitigan siya ng Diyos ng bundok, sa kamarahang inilabas ang kanyang taba. Sa malamig niyang tinig, sinabi niyang hayaan na lamang ang anak na magbayad para sa karma ng kanyang mga magulang. Mula roon, isinumpa ng Diyos ng bundok ang buong pamilya ni Haina, isang sumpang magpapatuloy sa bawat henerasyon.
Nang mabunyag ang katotohanan ito, humagulgol si Haina. Wala siyang magawa kundi ang tanggapin ang bigat ng kasalanang minana nila. Dumating si Bokyum at binigyan siya ng dalawang pagpipilian, ang pamilya o ang taong pinakamamahal niya. Kung pipiliin niya ang pamilya, mawawala kay Seowon ang lahat ng alaala tungkol sa kanya. Ngunit kung pipiliin niya si Seowon, mananatiling sumpa ang magdurusa ang kanyang pamilya magpakailanman. Binigyan siya ni Bokyum ng isang araw upang magpasya. Habang nakatitig sa kalangitan, tahimik na umiyak si Haina, hindi alam kung alin ang mas masakit, ang kalimutan o ang mawalan. Nang malaman ni Seowon ang tungkol sa alok, agad niyang hinanap si Bokyum. Sa harap ng Diyos ng bundok, buong tapang niyang sinabi, burahin mo rin ang mga alaala ko. Kung itinadhana kami, muli kaming magkikita at magmamahalan kahit pa sa ibang buhay. Pagkatapos nito, dinala ni Seowon si Haina sa dagat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkahawak ang kanilang kamay. Alam nilang iyon na ang huling gabi na maaalala nila ang isa't isa. Gusto ni Haina na tuluyang alisin ang sumpa, kahit ang kapalit ay ang pagkawala ni Seowon sa kanyang mundo. Si Seowon na may tahimik lamang, pinipigilang umiyak, tinatandaan ang bawat sandali. Habang pinagmamasdan nila ang mga alon, alam nilang ito na ang huling yugto ng kanilang pagmamahalan, isang pag-ibig na muling isisilang sa panibagong panahon. Sa nakaraan, nakita kung paanong nahulog si Seowon sa mga bisig ni Haina, ang kanyang tapat na katulong. Alam ni Chudong ang nangyayari, ngunit hindi niya ito pinigilan. Sa halip, hinayaan niyang magkasama sila, dala ng awa at pag-unawa. Nang sumiklab ang kaguluhan, isinakripisyo pa ng asawa ni Chudong ang sarili upang protektahan si Haina at ang kanyang sanggol. Muling bumalik ang tanawin sa bundok. Ipinagdarasal ni Haina ang kaligtasan ni Seowon at ng kanilang anak. Ngunit nang marinig niyang nadakip si Seowon, agad siyang bumaba sa bayan. Doon niya nalaman na nakakulong ito at nahaharap sa parusang kamatayan. Sa harap ng ministro, luhaan siyang nagmakaawa. Kapalit ng pagliligtas kay Seowon, ipagkakanulo niya si Chudong at isisiwalat ang kanyang taguan. Kinabukasan, dumating si Seowon sa paaralan na balisa. Nagulat siya nang dumaan si Haina na parang hindi sila malapit. Hindi niya napigilan ang paghawak sa kamay nito. Nagulat si Haina at tumanggi pa, pati sa usapan kay Seowon. Napagtanto ni Seowon na nakalimutan na siya ni Haina. Nagalit siya. Hinanap niya si Bokyum para magtanong. Galit pa rin pala si Bokyum kay Seowon kaya binura ang alaala ni Haina upang maramdaman ni Seowon na nakalimutan siya. Pagkatapos, si Seowon ay parang walang buhay. Lahat ng bagay ay nagpapaalala sa kanya ng mga alaala nila ni Haina. Sabi ni Seowon, kapag nakalimutan siya ni Haina, yayakapin niya ito at ipapaalala ang kanilang pagmamahalan. Naalala ni Seowon na sabi ni Haina, madali siyang kausap at ang daan sa puso niya ay sa tiyan. Nang tanghaling iyon, hinintay ni Seowon si Haina mula sa kainan at bibigyan siya ng matamis. Ngunit hindi pinansin ni Haina ang alok niya at ibinigay ang cake sa iba. Hindi sumuko si Seowon. Tinularan niya si Haina noon, tumulong maglinis at naging maalaga kahit umiinom ito. Pagkatapos ng trabaho, tahimik na sinundan niya si Haina para magyaya kumain, pero naputol iyon ni Bokyum. Nang malaman ng nanay ni Haina na tao na ang tiyuhin niya, agad silang pinauwi. Parang nakalimutan na ng lahat ang mga alaala ng nakaraan. Pati si Choi Jun ay nakalimutan na rin ang lahat ng alaala ni Haina. Ang paboritong tuta ng bata, siya lang ang paikot-ikot, palaging naaalala at niyayakap ang mga alaalang iyon. Kinabukasan, inatasan ni Mr. Hui si Haina at ang ilang kasamahan at estudyante ni Haina na linisin ang paaralan. Maya-maya, bigla siyang nadulas at halos mahulog. Lumitaw si Seowon sa tamang oras upang yakapin si Haina, parang isang puting kabayong prinsipe na nagpoprotekta sa kanyang maliit na prinsesa. Ang mga estudyante ay patuloy na itinutulak ang bangka para sa kanilang dalawa. Kalaunan, sinubukan ni Bokyum na alagaan si Haina na nagdulot ng hindi magandang pakiramdam kay Seowon. Agad niyang naramdaman ng banta kaya hinila niya si Haina palayo kay Bokyum. Sa isang sulok ng disyerto, umamin si Seowon ng kanyang pagmamahal kay Haina, ngunit magalang niya itong tinanggihan. Tinungo ni Choi Jun ang lugar para hanapin si Bokyum. Matapos ang ilang pangungusap mula sa kabilang panig, hindi na niya napigilang magmadali sa pisikal na engkwentro. Nakita ito ni Haina kaya agad niyang pinrotektahan si Bokyum. Kahit sugatan at dumudugo si Seowon, hindi siya nag-alala. Nasaktan si Seowon. Nakaupo lang siya sa sulok kumakain ng kalungkutan. Para pukawin sina Seowon at Bokyum, niyaya ni Haina na mag-date. Sa pamamagitan ni Choi Jun, nalaman ni Seowon na si Choi Jun ay katulad niya, may alaala pa rin. Nang gabing iyon, sinabi ni Haina kay Junan na ipinagtapat siya ng guro pero hindi siya masaya. Parang may nawala siyang mahalagang bagay pero hindi niya maalala. Kinabukasan, narinig ni Seowon na nagde-date sina Haina at Bokyum. Bigla siyang nalungkot. Samantala, sina Juna at Gotaek ay lumampas sa kanilang hangganan. Nagpasya silang gawing pag-ibig ang kanilang pagkakaibigan. Narinig ni Seowon na unang date ni Haina at Bokyum ngayon. Sinundan niya sila, marahil maling desisyon ito dahil kailangan niyang makita ang taong mahal niya na masaya sa piling ng ibang lalaki. Nagsisi si Seowon. Hindi sana siya pumunta. Kung di niya nakita, di gaanong masakit ang puso niya. Nagde-date sina Juna at Gotaek pero sa harap ni Haina, nagkukunwari silang nagtatago. Kinabukasan, tinanong ni Haina si Seowon tungkol sa pelikula kahapon. Sabi niya, di siya makapag-focus sa scene dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sa kabilang banda, si Choi Jun, matapos makakuha ng impormasyon mula sa assistant principal, ay nagsimulang magplano na pumunta sa kabilang bundok. Gusto ring sumama ni na Choi Jun at ng matatabang bata para makisaya, iwaksi ang lahat.
Di sinasadyang nakita ni Haina ang kalendaryo sa mesa ni Seowon na may marka sa weekend ng pagpunta sa West Sea. Hinabol niya si Seowon para magtanong. Naramdaman ni Haina na ang aso keychain ni Seowon ay cute at pamilyar. Sabi ni Seowon, regalo yun ng isang tao. Kahit nakalimutan na siya, lagi niya itong namimiss. Lumayo si Haina, bigla'y bumigat ang kanyang puso. Nakita ni Haina si Najuna at Gotaek na magkasama. Parang nakita niya ang sarili nila ni Seowon noon, masaya rin sila dati. Kinabukasan, sabay kumain sina Haina at Bokyum. May natanggap siyang larawan ng grupo ni Choi Jun sa bundok, galing kay Deputy Hui. Narinig ni Choi Jun na heartbroken si Choi Jun, tinawagan niya si Haina, pinapunta agad sa bahay nila. Dali-daling umalis si Haina sa tindahan ng pansit at tumakbo papunta sa bahay. Nagulat siya nang makita si Seowon doon. Napaisip siya sa pagkakataong ibinigay ng pamangkin. Mabilis itong kinuha ni Seowon at inanyayahan si Haina na kumain ng instant noodles. Si Choi Jun ay sumugod sa gubat patungo sa talampas at kailaliman ng nakaraang buhay. May tasa si Haina sa bahay ni Seowon at pamilyar ang lugar, parang madalas niya nang napuntahan. Sabi ni Haina, hindi magkasabay ang isip at puso niya, baka kailangan niyang magpa-check up. Hindi alam ni Seowon kung paano ipapaliwanag ito kay Haina, kaya ginamit niya ang mainit na halik para sagutin ang mga tanong nito. Nahihiya si Haina. Itinulak niya si Seowon palayo at tumakbong parang multo. Nagtago siya sa kalapit na sulok, kinakabahan. Naghintay siya kung magiging aso siya, pero walang nangyari. Nagulat si Haina. Sinabi niya kina Juna at sa tiyuhin ang nangyari. Pareho silang naguluhan. Kinabukasan, iniwasan ni Haina si Seowon. Nalungkot ito ngunit iginalang ang desisyon niya. Sinabi niyang maghihintay siya at sa araw na maalala siya ni Haina, bubuksan niya muli ang kanyang puso. Nanatili sa bahay ang tiyuhin, naghahanap ng gamit. Nakita niya ang larawan ni Haina at Seowon. Dinala niya ito sa paaralan ni Haina ngunit nahuli siya ng vice principal. Nag-alala ang vice principal na maalala ni Haina si Seowon kaya pinigilan ang tiyuhin. Ginamit niya ang pagkain ng aso para mawalan ng kakayahang magsalita ang tiyuhin. Habang hinihintay si Haina, naghilamos na lamang ang tiyuhin. Iminungkahi ni Haina na i-type na lang niya ang sasabihin, bagkus ginaya na lang ito ang assistant principal. Kinuha ng tiyuhin ang ID ng assistant principal at itinuro sa kanyang league. Gusto niyang sabihin kay Haina na ang vice principal ang may gawa ng pagkawala ng kanyang boses. Agad na pumunta si Haina sa opisina ng vice principal. Dito, nakita niya ang larawan nila ni Seowon nang hindi sinasadya. Sa mga sinabi ni Seowon, nakumpirma ni Haina na may nawala sa kanyang alaala. Habang naglalakad, nakita ni Haina si Bokyum sa kabilang daan. May ilang alaala siyang biglang naalala. Hiningi ni Haina kay Bokyum ang alaala ni Seowon, ngunit tumanggi ito. Sabi ni Bokyum, karapat-dapat lang ang nangyari kina Haina at Seowon. Si Bokyum ay nabigo na paghiwalayin sila, kaya ipapadala raw niya sila sa impyerno. Kinabukasan, inihayag ng paaralan ang piknik at si Haina ang magtuturo. Sinabi ni Choi Jun kay Seowon na ang bundok Hongbi ang lugar ng kanyang kamatayan sa nakaraang buhay. Ipinaalala ni Choi Jun kay Seowon na pigilan si Haina sa pagpunta roon. Ngunit matigas ang ulo ni Haina, gusto niyang mabawi ang kanyang alaala, kaya pinili pa rin ang panganib. Hindi mapigilan ni Seowon si Haina, kaya nagpasya siyang sumama upang protektahan siya. Kinabukasan, umakyat sila sa bahay sa bundok. Nakakita ang mga estudyante ng multo, isang babaeng puti ang buhok na nagpanggap bilang assistant principal. Nagpatakbo ito sa mga bata. Tumakbo si Haina upang tiyakin ang sitwasyon, ngunit nawala siya sa mga estudyante. Dumating si Seowon upang aliwin siya. Naaalala niya ang ilang alaala nila noon. Pagkatapos, pinakawalan ng Diyos ng bundok ang mga asong humabol kina Haina at Seowon. Narinig ni Choi Jun ang balita ng kaguluhan, kaya dali-dali siyang tumakbo para tanungin si Sondan. Noon, nangako si Sondan na dadalhin siya sa isang paglalayag sa dagat. Di inaasahan, hindi lang hindi natupad ang pangako, pinili pa niya ang walang hanggang paghihiganti. Hinalikan ni Choi Jun si Sondan at tinulungan siya nitong alalahanin ang nakaraan. Noon, matapos ang sandaling pagkakamali, inamin ni Haina ang kinaroroonan ni Chudong. Nagsisi siya at niloko ang opisyal na ibibigay si Chudong, ngunit lihim siyang pumunta sa bundok upang ipaalam kay Chudong na tumakas. Sa kasamaang palad, sinundan sila ng mga sundalo at nalaman ang kanilang kilos. Nakataka si Seowon sa tulong ng kaibigan. Sinagip niya sina Chudong at Haina, tumakbo sila sa bangin, ngunit hinabol pa rin sila ng mga bantay. Mag-isa, hindi siya makakalaban sa kanila. Sa huli, si Chudong ay nagpakamatay upang protektahan ang anak sa sinapupunan ni Haina. Hindi nakita ni Sondan ang buong pangyayari kaya nagkamali siya ng akala kina Haina at Seowon. Napagtanto ni Sondan na ang galit ang nagpabago sa kanya. Nalungkot siya nang malaman na isinakripisyo ni Chudong ang buhay para kay Haina at sa anak, ngunit hindi man lang siya naisip. Niyakap ni Chudong si Sondan at humingi ng tawad. Umaasa siyang makabalik ito sa bundok at mamuhay ng maayos. Sa kabilang dako, sina Seowon at Haina ay hinarang ng isang aso. Nakayanan ni Seowon ang takot. Nang protektahan niya si Haina, biglang naging usok ang aso. Naalala rin ni Haina ang mga sandali nila ni Seowon. Sa wakas, naalala na rin ni Haina si Seowon. Sa pag-ibig, tapang at tiyaga ang susi sa tagumpay. Pagkatapos, nagbitiw sa trabaho si Guro Bokyum. Umalis din ang assistant principal. Hindi na muling nagpakita ang dalawa. Patuloy ang lihim na pag-ibig ni Seowon at Haina. Maraming pagkakataon silang magkita sa opisina. Isang araw, may programa ng blind date para sa mga guro.
Inirekomenda nila si Seo-won dahil siya lang ang karapat-dapat. Si Hana, medyo mahiyain, ay tumakas mula sa meeting room. Nakita siyang muli, hinabol, at ibinalik ni Seo-won sa meeting room kung saan inamin nila ang kanilang relasyon. Malapit na ang kaarawan ni Seo-won, kaya nag-iisip si Hana ng sorpresa para sa kanya. Si Juna, nabihasa sa pag-ibig, ay hindi maiwasang tulungan ang kanyang kapatid. Matapos malaso ng assistant principal, hindi pa rin makapagsalita ang tiyuhin. Ngayon, nakipag-date siya sa katrabaho ni Hana. Napakasarap ng cake sa mesa kaya't hindi napigilan ng tiyuhin na kumain, ngunit nahilo siya. Tumulong ang guro pero imbes na magpasalamat, umungol ang tiyuhin tulad ng aso. Natakot ang guro at tumakbo palayo. Para malagpasan ni Seo-won ang takot niya sa aso, dinala siya ni Hana sa ospital ng hayop bilang voluntaryo. Pagkatapos, isinulat ni Hana ang kanilang love story bilang isang dula para sa mga estudyante. Dinala ni Hana ang tiyuhin sa paaralan upang manood. Dahil abala si Hana, si Seo-won ang nag-alaga sa tiyuhin. Hindi komportable ang tiyuhin na nawala ng boses dahil sa dating assistant principal na si Mark Ditch. Nang makita ng tiyuhin ang vice principal, agad niya itong hinabol. Hindi nagtagal, sumali rin si Seo-won sa habulan. Sabi ng vice principal, walang paraan upang tulungan ang lolo. Ngayon, araw-araw na lang siyang nagsasanay at nagsasalita. Kung magtitiyaga, mabilis siyang magkakaroon ng magandang resulta. Pagkatapos, nagpadala si Hana ng video ng dula kay Seo-won na lubos na naantig. Sa higit 30 taon, ito ang pinakamakabuluhang kaarawan para sa kanya. Mabilis lumipas ang panahon at binalak ni Go Taek at Juna ang wedding photoshoot. Matapos magsanay, nabawi ng tiyuhin ang kanyang boses at pumunta upang umamin sa guro. Pinuntahan ni Choi Jun si Bokyum at dinala siya upang magpalutang ng mga parol sa dagat. Umaasa si Choi Jun na makalimutan ni Bokyum ang nakaraan at tumingin sa hinaharap. Magiging masaya sila pero hindi na magkasama. Sina Hana at Seo-won ay laging magkasama tulad ni Juna at Go Taek. Sana ang mga mag-asawa ay magtiyaga sa kanilang taos-pusong pagmamahalan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na serye.